Ako po si Harold, 17 years old ng Bignay, Valenzuela City. Working student. Dalawa po kami magkakapatid sa ina. 1 taon mahigit pa lang mula nung namatay ang aming inay. Na mag-asawa muli si Itay nung bata. Kaya nagkakaanak agad sila. Ang relasyon namin na mag-amay lumamlam at kalaunay na wala ng focus si Itay sa aming magkakapatid. Dito po iikot ang aming problema, Brother Bador. Salamat sa Diyos at nairaos ko na ang ating panganay, Robert. Tignan mo, malusog ang bata. Oo nga. Babae ang panganay natin. At napakaganda niya. Tulad mo. Andito na kami sa bahay. Harold, Joey, asan ba kayo? Ay pa, nasa kusina po ako nagluluto ng pananghalian natin. Alam ko po darating kayo ni Tita Shirley. Asan po si Bunso? Oh, baka madumi ang kamay mo. Mag-alcohol ka muna bago hawakan ng si baby ha. Si Papa naman eh. Mahal, pahinga na kami ni baby. Ayos na ba yung kwarto? Oo sige, magpahinga ka na. Ipinalinis ko na kay Joey. Asan na ba yun? Asan ba si Joey, Harold? Mukhang di ko nakikita sa bahay ah. Nasa labas po, Itay. May nutos lang ako, baka pauwi na po yun. Maya-maya, ihanda na ang tanghalian natin at sabay-sabay na tayong kumain. Harold, Joey, mga anak, alalayan niyo muna si Tita Shirley niyo dito sa bahay. Alam niyo naman, bagong panganak yan. Opo pa, wag po kayo mag-alala. Tutulungan ko na lang po si Kuya sa gawaing bahay pag uwi ko galing school pa. Sige, sige mga anak. Huwag niyong pababayaan ang pag-aaral niyo Kailangan makatapos kayo. School at bahay lang muna kayo ha? Good morning, class. Magkakaroon kayo ng group project, okay? Aasahan ko na makikipag-cooperate kayo sa mga classmates nyo. Okay, maliwanag ba? Yes, ma'am. Paano kaya to? Medyo malaki yata ang sharing namin sa group project. Paano kaya sasabihin kay Itay? Kumusta ang pag-aaral niyo mga anak? Itay, meron po kaming group project sa school. Kailangan po namin sa 4th gradings. Dadagdag po ng grades. Sa Lunes na po isasubmit ang project. Wala pa tayong pera anak. Wala pa akong sahod eh. Di ko nga pala nasabi sa inyo ni Joey. Magbabawas ako ng allowance nyo. Kasi ang daming gastusin sa bahay. Alam mo naman, na iba na ang sitwasyon natin. Nahihirapan na akong mag-budget, Harold. Itay. Sige po, Itay. Paano kaya ito? Baka mangutang muna ako sa mga classmate ko. Bahala na. Good morning, class. Okay na ba ang group project nyo? End of school year ngayon. Isasama ko yan sa 4th grading, okay? Graduating pa naman kayo. Yes, ma'am. Paano kaya ito? Sabihin ko na lang kay Itay na mag-self-supporting muna ako. Para makadagdag income din sa mga project ko. Si Joey, kawawa naman. Dagdagan ko ng baon. Alam ko may gusto rin siyang bilhin. Di na lang makapagsabi kay Itay. Dahil wala naman. Itay, may sasabihin po sana ako sa inyo. Ano yun anak? Magpa-part-time muna ako self-supporting para makabawas gastusin sa bahay. Ang baon namin ni Joey, may mga project din kami na dapat isubmit sa tamang araw. Graduating na ako sa susunod na taon, Itay. Gusto ko po makapagpatuloy ng pag-aaral hanggang college. At si Joey, kawawa naman. Bigyan ko rin ng dagdag allowance. Kung ano sa palagay mo ang nakakabuti. Sige, susuportahan kita. Alam mo naman anak, iba na ang sitwasyon natin ngayon. Brother Bador, sa kasalukuyan nag-adjust po kami magkakapatid sa sitwasyon namin ngayon. Mahirap pero dapat kayanin. Pero sa pangarap, makapagtapos. Tinanggap na namin ni Joey ba ng priority na Itay. Tanging dasal at pananampalataya sa Panginoong Diyos na makaya ko ang hamon ng buhay.
Umaasa at nagpapasalamat, Harold ng Bignay ng Valenzuela City. Mapagpalang araw sa ating lahat. Kumusta? Narinig natin ang naging sitwasyon sa pangalang Harold